Nagsimula ang kwento ng TV5 sa founder nito na si Joaquin Chino Roces na marahil ay pamilyar sa inyo dahil ipinangalan sa kanya ang isang pangunahing lansangan sa Makati na dating Pasong Tamo. Kilala si Roces na publisher at may-ari ng isa sa pinakamatandang pahayagan sa bansa na Manila Times. Noong June 19, 1960 ay pinagkalooban si Roces ng radio TV franchise ng Kongreso. Matapos to ay itinatag niya ang Associated Broadcasting Corporation o ABC na naging ikapitong network ng telebisyon sa Pilipinas. Inilunsad ang Channel 5 na may call sign na DZTM TV. Itinayo ang una nitong studio noong July 1962 sa Pasong Tamo sa Makati na ngayon ay Chino Roces Avenue na. Ilan sa mga programa ng istasyon ay ang The Big News, ang pinakaunang English News TV program sa bansa at ang daily television dance program na Dance-O-Rama na sa sobrang kasikatan ay ginawan pa ng pelikula. Gumawa din ng istasyon ng mga TV series gaya ng Tisoy na base sa sikat na comics ng maalamat na kartunista na si Nonoy Marcelo. Itinampok dito sina Jimmy Morato, Pilar Pilapil at Bert Tawa Marcelo. Gaya ng Dance-O-Rama ay sumikat din ang Tisoy at ginawan din ng pelikula. Andyan din yung weekly drama series na Balintataw at ang drama anthology na Salamisim. At tulad ng ibang mga istasyon nun ay nagpalabas din ang ABC Channel 5 ng mga imported na pelikula at TV shows. Ilan sa ipinalabas sa network ang mga sitcom na Bewitched at Dennis the Menace, detective series na Manix at western series na Rin Tin Tin. Inabangan naman ng mga batang 60s noon sa Channel 5 ang mga animated series gaya ng The Flintstones at Gigantor. Noong 1960s hanggang sa pagsisimula ng 1970s ay isa ang ABC Channel 5 sa mga sikat at pangunahing TV network sa bansa. Pero sa kasamaang palad ay isa ang istasyon sa ipinasara nung panahon ng martial law. Noong September 1972, matapos ideklara ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang martial law, ay sapilitang ipinasara ang karamihan ng mga pahayagan at mga broadcast network na kritiko ng gobyerno. Kasama sa ipinasara ang dalawa sa pinakamalaking TV network sa bansa na ABS-CBN ng mga Lopez at ABC Channel 5 ni Chino Roces. Maliban sa ABC ay ipinasara rin ang pahayagan ni Roces na Manila Times at ipinakulong rin siya kasama si Ninoy Aquino at iba pang mga mamamahayag. Nang makalaya ay nagpatuloy si Roces sa pagprotesta sa rehimeng Marcos at naging taga-suporta ng 1986 EDSA People Power Revolution na nagpatalsik sa dating Pangulo. Matapos ang EDSA Revolution ay nangako ang bagong administrasyon ni Pangulong Cory Aquino na ibabalik sa mga may-ari ang mga istasyon na kinamkam ng Administrasyong Marcos. Pero hindi gaya ng mga Lopez na naibalik agad ang ABS-CBN ay kulang sa pondo si Roces kaya hindi agad nakabalik sa ere ang Channel 5. Namatay si Chino Roces noong 1988 at hindi na naabutan pa ang muling pagbabalik sa ere ng sinimulan niyang istasyon. Pagpasok ng 1990s ay nagsimula ang plano na muling pagbuhay ng network sa pangunguna ng anak ni Roces na si Edgardo na nakipagpartner sa negosyante na si Edward Yutan. Kasama sa kondisyon ng partnership ang pagbili ni Tan sa majority stake ng ABC. At di nga nagtagal ay muling nakabalik ang ABC Channel 5 matapos mawala sa ere ng halos 2 dekada. Matapos mabigyan ng permit para mag-operate ay sinimula na ni Edgardo Roces at Edward Yutan ang muling pagbuhay sa ABC Channel 5. Noong 1990, itinayo ang studio complex at transmitter tower ng network sa San Bartolome, Novaliches, Quezon City. Noong 1991 ay nagsimula ang test broadcast ng istasyon kung saan nagpalabas to ng mga Japanese documentaries. Noong February 21, 1992 ay opisyal na bumalik sa ere ang Channel 5 na may call sign na DWET-TV sa ilalim ng bagong corporate entity na ABC Development Corporation at gamit ang pangalan na Associated Broadcasting Company o ABC5. Kasabay nito ang paglunsad ng FM station ng network na Cool 106 na gaya ko ay siguradong naging paboritong istasyon din ng maraming kabataan noong 1990s. Metro Manila, we're cool and new and star. We're the city's big needs.
ipinakilala ang bagong pinwheel logo ng ABC5 na may kulay ng RGB o red, green at blue. Ito yung Channel 5 na nakalakihan ko at ng iba pang mga batang 90s mga kasangkay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Word. Let's go, basketball. Hit it. Word. Bago pa magkaroon ng bubble gang sa GMA7 ay inaabangan ko na noon sa ABC5 yung gag show na Tropang Trumpo ni Ogie Alcacid, Michael V, Jelly Di Belen, Carmina Villaruel, Smokey Manaloto at Earl Ignacio. Di ko makakalimutan dito yung mga spoof nila gaya ng Battle of the Brainless tsaka yung Caronia Dance na sa dulo sisigaw sila ng chicken. Caronia, Confucius say, it's Caronia. Paborito ko rin yung Wow Mali ni Joey De Leon kasama pa yung puppet na si Dennis Rongman. Sa dami na nga ng bersyon ng Wow Mali na ipinalabas sa Channel 5 ay eto na ang longest running reality-based gag show sa bansa. Ilan pa sa mga natatandaan kong palabas sa ABC5 yung comedy show na Ogag ni Kaloy Alde, yung karaoke game show na Singgaling ni Alan Kay at Ay de las Alas, dance variety show na Easy Dancing ni Charlene Gonzalez, yung TV series ng sikat na pelikula na Batang X, drama anthology na Love Notes ni Joe Dimango, at infotainment show na 5 and Up kung saan nagsimula si Atom Araulio. Nakilala rin ang ABC5 sa pagpapalabas ng mga sikat na American TV shows gaya ng sitcom na Friends, fantasy sitcom na Sabrina the Teenage Witch, medical drama series na ER, fantasy series na Sina Warrior Princess, at ang superhero series na Lewis and Clark. Pinalabas din sa Channel 5 ang mga sikat na sports program gaya ng PBA at NBA. Pati na rin ang professional wrestling show na WWF na kalaunan ay naging WWE. Napanood din sa ABC5 ang mga sikat na tokusatsu series gaya ng 5-Man, Ultraman, Towards the Future, John Person, at ang western version ng Masked Rider at VR Troopers. Maliban naman sa Slam Dunk ay marami rin akong inabangan noon na anime at cartoon show sa Channel 5 gaya ng Sailor Moon, Yaiba, Kimba the White Lion, Tiny Toon Adventures, G.I. Joe, Transformers, Gambi, Pro Stars, Street Sharks, at yung mga palabas ng Cartoon Network gaya ng Ben 10 at SpongeBob SquarePants. Kayo ba mga kasangkay? Madalas din ba kayong manood noon sa ABC5? Ano yung mga inaabangan yung programa sa Channel 5? Pakishare naman sa comment section sa baba. Gumamit din ng ABC5 ng iba't ibang slogan pero yung mga tumatak sa akin ay yung Come Home to ABC, The Best of Both Worlds, at The Fastest Growing Network. Bagamat hindi natalo ng ABC5 ang ABS-CBN at GMA7 sa ratings, ay nagkaroon pa rin to ng mga masugid na manonood at naging matinding kalaban ng RPN9 para sa pangatlong pwesto sa TV ratings sa bansa. Noong 2003 ay ibinenta ang ABC5 sa negosyante na si Tony Boy Cojuangco Jr. na dating chairman ng pinakamalaking telco sa bansa na Philippine Long Distance Telephone Company o PLDT. Sa ilalim ni Cojuangco, nagrebrand ang ABC5 sa kasalukuyan nitong pangalan na TV5. Noong March 2008, para mas maging competitive ay nakipag-partner ang ABC sa MPB Prime Media Incorporated na subsidiary ng Media Prima Berhad, ang pinakamalaking media at entertainment conglomerate sa Malaysia. MPB Prime Media ang nag-produce ng mga entertainment program ng network, samantalang ABC pa rin ang gumawa ng mga news program at nagpatakbo ng istasyon. Noong August 8, 2008 ay tuluyan nang nagpaalam sa ere ang ABC5 para bigyang daan ang bago nitong pangalan na TV5. Kasabay ng rebranding ang bagong logo ng network na nanginginig na TV at nasa loob ang kulay pulang TV5. Naging matagumpay ang partnership at rebranding na nagpataas ng viewership ng istasyon kung saan nag-number 3 to sa ratings. Tinalo ng TV5 ang mga secondary channel ng GMA at ABS-CBN na QTV at Studio 23. Ilan sa mga sumikat na programa ng TV5 nung mga panahon na to ay ang talent competition na Talentadong Pinoy, horror drama series na Midnight DJ, gag show na Loco Moco, sitcom na Everybody Happy, at ang tinaguriang talak-serye ng masa na Face to Face. Sumikat din ang primetime anime block ng TV5 na Animega na nagdala ng mga sikat at Filipino dubbed anime gaya ng Code Geass, Full Metal Alchemist,
at Azumanga Daioh. Ang pagtaas ng ratings ng TV5 ang nagbigay daan sa pagbili dito ng PLDT na noon pa gustong pasukin ang broadcasting industry. Noong March 2, 2010, nakumpleto ang pagbili sa TV5 ng MediaQuest Holdings, ang media arm ng PLDT. Ang chairman ng PLDT na si Manny V. Pangilinan o MVP ang siya ring naging bagong chairman ng TV5. Sa ilalim ng PLDT, ginamit ng TV5 ang branding na Kapatid Network na kagaya ng kapuso ng GMA at kapamilya ng ABS-CBN. Noong April 2011, inilunsad ang mga international channels na Kapatid TV5 at Action TV International. Noong 2013 ay lumipat ang TV5 sa bago nitong headquarters na TV5 Media Center sa Reliance, Mandaluyong. Samantalang ang broadcast complex ng network sa Novaliches ay nag-operate pa rin bilang transmitter at pangalawang studio. Noong February 17, 2018 ay nirebrand ang TV5 sa The 5 Network na tinawag din na 5. Pinakilala rin ang bago at mas simpleng logo ng network na puting numerical 5 sa loob ng pulang bilog. Ginawa ang rebrand para pag-isahin ang television at digital content ng network at para madaling maisama sa branding ang iba't ibang division nito gaya ng news, entertainment at sports. Pero makalipas lang ang mahigit 2 taon ay niretiro agad ang The 5 Network na branding. Noong March 2020 ay inanunsyo na ire-rebrand ang network bilang One TV na naka-align sa free-to-air broadcast branding ng sister company nito na Signal TV. Pero dahil sa nangyaring pandemya at sa di magandang reaksyon ng publiko ay hindi ito natuloy at bagkos ay pinili ng network na gamitin ang original nitong pangalan. Kaya noong August 15, 2020 ay opisyal na naibalik ang TV5 branding pero patuloy pa rin itong ginamit ang 2019 variant na logo ng The 5 Network na pulang numerical 5 na nasa loob ng pulang outline. Noong 2021, nakipag-partner ang TV5 sa dati nitong karibal na ABS-CBN na hindi na-renew ang congressional franchise noong 2020. Kaya mula noon ay napanood na ang mga kapamilya program sa Kapatid Network. 2021 rin inilabas ng TV5 ang sarili nitong digital TV set top box na Sulit TV. Noong 2023 ay naging usap-usapan ang paglipat ng sikat na noontime show na Itbulaga sa TV5 matapos umalis ang mga original na host nito na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon o TVJ sa Tape Incorporated at GMA Network dahil sa hindi pagkakaunawaan. Noong 2024, matapos magsara ang CNN Philippines, ay nakipag-partner ang TV5 sa RPN9 para ilunsad ang free-to-air TV network na RPTV. Noong January 2026 ay nagtapos ang partnership ng TV5 at ABS-CBN dahil sa financial dispute. Noong namang April 27, 2026 ay in-update ang logo ng TV5 na ginawang 3D at metallic bilang bahagi ng bagong simula at pagpapakilala ng mga bagong programa ng network. Inaasahan ang ganap na paglipat ng TV5 sa full digital broadcast bago ang nakatakdang pagsasara ng lahat ng analog signal sa Metro Manila sa November 2026. Ngayon ay isa pa rin ang TV5 sa pinakasikat na TV network sa bansa na patuloy na naghahatid sa mga Pinoy ng iba't ibang programa gaya ng mga maaasahan at mapagkakatiwalaang balita at mga original primetime drama. Maraming salamat sa muling pagsama